Hey guys, this is Jeff from the Esquivel YouTube channel. And for today's vlog, pag-usapan natin itong aking Honda FD habang ako'y nagta-travel papuntang Matnog. So medyo malayo-layo tong Sorsogon City to Matnog, no? A quick background lang dito sa aking Honda FD, no? Nakuha ko siya last year around third quarter ng taon, no? Sa isang kaibigan na para ko ng kapatid. Shout out nga pala kay Doc EJ and Alfonso Saludo, no? So nung kinuha ko siya last year, ang una kong pinagawa dito yung windshield niya and headlight, no? Since yung windshield niya marami ng mga wiper marks, medyo mahirap nang makakita, lalo na paggabi, no? Kitang-kita mo yung buga ng kasalubong mo, kita-kita mo yung magagasgas. So yung headlight ko, pinasabay ko na para malinis, no? Kasi medyo naninilaw na. Pinagawa ko siya sa Marikina, nakakita ko ng shop doon. At nasa around 4,500 yung windshield, tapos yung headlight nasa around 1,000 pesos, both lens. So pinalitan ko na rin yung mga ilaw niya, naka-stock bulb pa din kasi siya. So nahihinaan ako. So pinalitan ko na rin siya ng light kay Orion. So ayun, after that, bumiyahe ako papuntang Bicol, no? Wala naman ako naging problema, napaka-reliable ng Honda, no? So nakarating naman ako nang walang naging problema. So pagbalik ko ng Manila, doon na nagsimula yung mga akin naging problema dito sa sasakyan na to, no? So pag-usapan natin, guys, ano-ano bang issue yung aking na-experience dito sa Honda FD, no? Ang unang-unang bumigay dito sa FD ko is yung alternator. Nasa C5 ako that time, nagulat ako, nag-blink yung battery indicator ko, no? So, nag-search ako sa YouTube kung paano i-check kung alternator ba or battery, no? Guys, if you are interested, panoodin nyo yung vlog ko na isa. Panoodin nyo to. Sakto, may malapit na shop dun sa bahay, no? Sa shoutout kay Paulo, no? Ng P3R. Yan, napakabait. Napaka-approachable, no? Ayun, pinacheck ko sa kanya and tama nga ako, no? Ang naging issue nga ay yung alternator. Nanghingi ako sa kanya ng advice. If ano ang mas better, magpapalit kami ng replacement brand new or nung surplus pero orig. So, in-advise niya ako na magpalit na lang kami ng surplus na alternator, no? Since yung alternator na surplus is repairable, unlike yung replacement. So, sinunod ko yung in-advise niya sa akin. And ayun, until now, working pa naman. Wala naman ako naging issue or anything dito sa pinalit naming alternator. So, after that, nagamit ko yung sasakyan mga isang buwan. Then may lumabas ulit na sira. So, okay lang naman kasi alam ko naman may masisira talaga dito kasi 18 years old na to sasakyan na to, no? Ayun, tanggap ko naman. So, pangalawang nasira sa akin is yung tensioner nung belt. Nung nasira yung tensioner, no? Nakita na rin namin na nagtatagas na din pala yung power steering ko, naglilik na sa pump, saka doon sa rack and pinion, no? Sumabahin na din yung sira ng CB joint ko, no? Napansin ko, no, kada naka-stop ako, tapos magdadrive ako, tapos liligaw ako sa kanan or kaliwa, tumutunog siya, no? Dug-dug-dug-dug-dug, gumaganon. Sabi ko, it's time na para ipagawa yung mga nasisira, no? Kasi gusto ko talaga, sa totoo lang, gusto ko talaga mapagawa muna lahat ng issue ko sa makina or anything bago ako pormahan yung Civic ko, no? Kasi ang pangit naman nung kung nakamags ka na pormado yung Civic mo pero yung takbo ng Civic mo nangangamba ka na baka masira, no? So mas gusto ko muna yung pagawa muna lahat ng sakit. So dinala ko ulit siya kay Pau ng P3R. Nagpalit kami ng mga hose ng power steering, lahat pinalitan namin. So ni-rebuild niya yung rack end ko. Nagpalit kami ng tie rods, CB joint, CB boots, lahat pinalitan namin. Tensioner, bumili kami ng mga genuine orig. Tapos belt, ayun, bago na rin yung belt. So medyo masakit sa bulsa lang yung mga nagastos ko sa pagpapagawa ng mga yon, no? Guys, kung gusto nyo malaman kung magkano yung aking lahat na nagastos, no, you can DM me in my Facebook page, The Esquivel Channel, no? I'll share it with you guys yung mga resibo na aking binayaran para magka-idea kayo sa mga paggawa natin, no? After magawa, biniyahe ko siya ng La Union, no?
isa na naman lumabas na sakit, no? Nagtagas ngayon yung aking transmission. So nagulat ako, nakapark ako sa La Union. Pagsilip ko, akala ko nagawa na namin lahat ng leak. Hindi pala, mayroon pan leak sa transmission, no? Hindi ko muna pinagawa at baka mabigla ulit ako sa presyo, no? Okay naman, nagre-refill naman ako. Medyo mahina lang naman yung leak. So, ang transmission ko guys, wala naman ako nakikitang issue. Smooth shifting siya. Walang sliding ako nararamdaman. More on leak lang talaga yung naging issue ko, no? So far, ang masasabi ko lang dito sa aking Honda Civic ay ang sarap niyang gamitin. Ngayon, dream come true. Natupad yung pangarap natin ng bata na magka-Civic. So, after ng transmission ko, wala na ako nakikitang iba pa, no? Na ipagawa. Siguro more on forma na tayo next time. So ayun guys, after ko ipagawa ng lahat na yon, nandito ako ngayon sa Bicol, Matnog, Sorsogon. Nag-travel ako yesterday. Umalis ako sa Pasig ng 3 AM. Dumating kami ng Sorsogon ng 7 PM. Almost 16 hours of driving. Walang patayan itong sasakyan ko. Wala naman ako naging problema mechanically. Isa lang, no, naplatan lang ako ng gulong. Napako kasi yung gulong ko dito sa likod, sa driver side. Yun lang naging problema ko. Tuwa talaga ako dito sa nabili kong Honda Civic. Sobrang reliable niya, no. Ang gusto ko talaga dito, ang bilis. Sobra, ang bilis, matulin, no. Kaya lang nagsasuffer yung gas consumption ko. Pero okay lang, binibigay naman niya yung gusto mong takbo. Ayun guys, so kung nag-iisip ka or nagdadalawang isip ka kumuha ng Honda Civic FD, huwag ka na magdalawang isip. Sundin mo yung puso mo. Mag-alat ka lang ng time and money dito sa Civic mo, no? Sigurado ako, matutuwa ka, mag-i-enjoy ka. Alright, hanggang dito na lang. Until next drive, no? Maraming salamat sa panonood ng aking munting vlog. Bye-bye! Keep safe, guys!